At noong gabing yon, ay buong puso kong binigay ang sarili ko kay Jay. Matapos ang mainit na kaganapan, ay pabagsak itong nahiga sa kama na yakap ako. Rinig na rinig ko ang marahas na paghinga ni Jay. Hanggang sa ilang sandali pa, banayad na paghinga na lang nito ang narinig ko. Mukhang nakatulog na ito dahil sa pagod. Habang ako naman, hindi makatulog sa isiping wala na ang iniingatan ko ng 19 na taon. Binigay ko lang yun sa lalaking gusto kong kilalanin. Binigay ko sa taong wala namang pagmamahal sa akin. Ganun pa man, masaya ako. Hindi ko alam kung bakit, pero masaya yung pakiramdam ko. At hindi man lang ako nang hinayang na ibinigay ito sa kanya. Siguro dahil nararamdaman kong isa itong mabuting tao, kahit pa nga hindi ko pa siya lubos na kilala. Dinampian ko ito ng munting halik sa ulo, saka ipinikit ang mga mata para makatulog. I know makikilala ko din siya, at gagawin ko ang lahat para ipakitang hindi ako talaga bitch, kahit pa nga yun na ang tingin niya sa akin ngayon. Nagising akong napakasakit ng buong katawan. 3:00 na ng hapon at hindi ko na malayan yun. Hindi pa kami kumakain. Agad naman itong bumangon at saka hinila ako sa banyo para maligo. Nauna na akong maligo dahil inaya niya ako na sa labas na lang kami kumain. Paglabas ko ng banyo ay sinalubong niya ako para siya naman ang maligo. Sa pag-angat ko ng ulo, bumungad sa akin na malinis na ang paligid. Nakatupi na rin ng kumot na kanina ay nalaglag sa sahig. Ang mga unan ay nakasalansan ng mabuti. Ang mga damit kong nagkalat kanina, nakatuping nakalagay sa higaan. At ang bag ko na nasa tabi ng cabinet nito, ngayon ay wala ng laman. Takang-takang binuksan ko ang cabinet nito at nakita kong nakahanger na lahat ng gamit ko doon. Maliban na lang sa mga undies ko. Napapangiti ako. Ngayon, isang katangian niya ang nalaman ko. Malinis siyang tao at ayaw niya ng makalat. Isang simpleng blouse at pants lang ang sinuot ko. Ewan ko kung bakit ito ang naisipan kong isuot. Samantalang gustong-gusto ko yung mga damit na halos litaw na yung cleavage ko. Siyempre para maakit yung mga lalaki sa akin. Nagsusuklay na ako ng buhok nang lumabas ito ng pinto. Nakatapis ng tuwalya ang pang-ibabang part nito. Napalunok at nag-iwas naman ako ng tingin nang masilayan ng hunk nitong katawan. Grabe, nakakaramdam ako ng init sa buo kong katawan. Sige, lalabas na ako. Sa salas na lang kita hihintayin. Wika ko at nagmamadali akong lumabas. Daig ko pa ang tumakbo ng matulin sa bilis ng tibok ng puso ko. Patakbo tuloy akong pumunta sa kusina nito at binuksan yung ref para makainom ng tubig. Ano bang nangyayari sa akin? Parang hindi ako sanay sa ganito, samantalang madami na akong nakitang ganong katawan. Minabuti ko munang lumabas ng kondo nito at lumipat sa kondo ko. Bibisitahin ko lang. Baka mamaya ay may nawala ng gamit dahil sa nakalimutan ko na namang ilak ang pinto. Jella, maya-maya ay may tumawag sa akin. Si Sam at ngayon ay papalapit na ito. Mabuti na lang at nasa tapat na ako ng kondo ko. Ikaw pala, may kailangan ka ba? Tanong ko kay Sam. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. Jella, please, patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang may mangyari sa amin ni Iya. Itinulak ko ito palayo sa akin, pero mahigpit ako nitong niyakap. Ano ba, Sam? Iritable kong wika. Please, ikaw ang mahal ko. Angela, alam mo yan. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Nagmamakaawang wika ni Sam. Hindi mo ako mahal. Katawan ko lang ang mahal mo. Ni hindi ako makawala sa yakap nito. Sobrang higpit. Hindi yan totoo. Kung katawan mo lang ang hanap ko, edi sana pinilit kitang may mangyari sa atin nung gabing yun. Kahit na ayaw mo. Ngumisi ako sa sinabi niya. Oo, hindi mo nga ako pinilit. Pero naghanap ka naman ng ibang kapalit. Ano bang tingin mo sa mga babae? Para usan?
Na pag inayawan ka ng babaeng gusto mo, hahanap ka ng kapalit para makapagparaos? Galit kong wika. Hindi ganun, Jella. Nagpakalasing ako nung gabing yon nang tinanggihan mo ko. Alam ko naman na hindi ka katulad ng inaakala nila. Pero si Iya, siya yung dumamay sa akin nung gabi na yon at napatungo ito at umiwas ng tingin. At hindi mo napigilang tikman siya? Yun ba? Nakakatawa ka naman. Ganon din yun, wag mo nang pagandahin. Wag na nga tayong maglokohan. Hindi ko kailangan ng lalaking katulad mo. Get lost. Tatalikod na sana ako nang yakapin ulit ako ni Sam. Please, I love you, Jella. Matagal akong naghintay sa pag-ibig mo. Maniwala kang ikaw lang ang mahal ko at patawarin mo ko sa nagawa kong kasalanan kay Iya. Nagmamakaawang wika ni Sam. Si Iya na lang ang mahalin mo. Hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo sa akin. Isa akong bitch at hindi ako pwedeng umibig sa isang lalaki lang. Hindi ko yun kaya dahil darating ang araw, magsasawa din ako at hahanap ng iba. Natigilan naman ako at nawalan ata ng kulay ang muka nang mapatingin ako sa lalaking nakasandal sa pinto ng kondong nilabasan ko kanina. Tapos na ba ang drama nyo? Pwede na siguro tayong umalis. Naguguluhan namang napatingin sa akin si Sam. Jella, wag mong sabihing... Yes, tama yung naiisip mo. May bago na ulit ako. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang umasa. Lumapit ako kay Jay. Jella, please. Pilit humahabol sa amin si Sam pero hinarangan ito ni Jay. Narinig mo naman siya, di ba? Wag ka nang lumapit, kundi tatamaan ka sa akin. Nagsukatan sila ng tingin. Medyo kinabahan naman ako sa masamang tinginan nila. Kaya naman hinila ko na si Jay para wala ng gulo. Ayaw mo ba ng pagkain? Seryosong tanong ni Jay sa akin. Hindi naman, para kasing nalipasan na ako. Sagot ko naman. Ganun ba? Kung ayaw mo, ipabalot mo na lang at ibigay mo sa mga batang walang makain sa labas. Hindi tumitinging sabi nito. Ipabalot? Kailanman ay hindi ko yun ginawa dahil nahihiya ako. Hindi dahil sa hindi ko gustong mamigay ng pagkain, kundi dahil parang hindi bagay tignan sa isang katulad ko na ang tingin ng lahat ay isang maruming babae na namimigay ng pagkain. Bakit? Ano namang masama doon? Mahirap ba para sa isang katulad mong lumaki sa mayamang pamilya at lumaking liberated na mamigay ng pagkain sa mga batang lansangan? Nasaktan ako sa sinabi nitong liberated. Wala akong sinabi. Bakit ba parang bad trip ka? Dahil ba sa narinig mong sinabi ko kanina? Tumitig ito sa akin at ngumisi. Wala akong pakialam kung madali kang magsawa sa isang lalaki o kung ilang beses kang magpalit. Pero ito ang tandaan mo. Hanggang nasa estado ka ng pakikipagkilala sa akin, hindi ako makakapayag na makipaglaro ka sa ibang lalaki. Wika nito pagkatapos ay tumayo na. Naiwan ako sa restaurant na napatanga na lang, and worst, ako pa ang nagbayad ng kinain namin. Napuyat ako dahil magdamag kong hinintay ang pagdating ni Jay. Kaso hindi naman umuwi sa kondo niya. Kung alam ko lang na hindi yon uuwi ng kondo, di sana sa kondo ko na lang ako natulog. Lalabas na lang ako sandali para makapag-isip-isip. Medyo malayo na ang narating ng bus na sinasakyan ko. Pumarada ito sa di gaanong matao para makakuha ng pasahero. Maya-maya ay may natanaw ako na lalaki sa isang park. Para po, malakas na sabi ko dun sa driver ng bus. Mabilis akong bumaba at patakbong gumilid sa may malaking puno para masdan ang lalaking kanina pa gumugulo sa isipan ko. Kung pagmamasdan mo siya ngayon, para itong walang problema sa buhay. Kung makangiti sa mga batang nilalaro nito ngayon. Napapangiti din ako sa bawat pagngiti niya. Kaya naman hindi agad ako nakapagtago nang bumaling ito ng tingin sa punong pinagsasandalan ko. Halata mong nagulat ito nang makita ako. Pero bigla din namang napalitan ng ngiti yung kaninang gulat na itsura nito. Halika dito, Han. Alanganin na lumakad naman ako papunta rito. Hindi ka umuwi kagabi. Galit kong wika. Ngumiti lamang ito at pabigla na lang akong kinabig para halikan ng mabilis. I missed your kiss. Sorry, may kinailangan akong tapusin na trabaho kaya hindi na ako nakauwi.
Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko. Sana tumawag ka man lang. Sagot ko naman. Kung makapag-demand naman ako ay parang girlfriend niya ako. Samantalang wala naman kaming kahit anong relasyon. I don't know your mobile number. Sabi nitong tumatawa. And putol din yung linya ng telepono sa kondo ko. Dagdag pa nito kaya hindi na ako sumagot pa. You know what? You make me smile always. Napatungo naman ako at ngumiti ng lihim. I think you like me kaya kaganyan. Pangaasar ko dito. Siguro. Sagot naman ni Jay na ikinagulat ko. Nakakatawa. Bawi ko naman dito. I'm a bitch at yun ang totoo. Kaya walang magkakagusto sa isang katulad ko. Wika ko habang nakatingin kay Jay. Mali ka dyan. Everyone deserves to be liked by someone. Kahit pagaano karumi, kasama yung taong yun. Deserve pa din niya ng isang taong magpapahalaga sa kanya. Ang taong magpapabago at tatanggap bilang siya. Parang gusto kong maiyak sa sinabi ni Jay. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong klaseng lalaki. Ngayon, alam ko nang nahanap ko na ang taong matagal ko nang hinihintay. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataong makilala siya ng lubos. Gagawin ko lahat maging isang kagalang-galang na babae para sa kanya. Nakakahanga ka naman. Sana maraming lalaking katulad mo. Yung taong kayang tumanggap ng pagkakamali ng isang tao at kayang magpahalaga sa nararamdaman nila. Ngumiti ito at hinawakan ng isang kamay ko. Sinabi ko yon hindi para hangaan mo. Sinabi ko yon dahil yon naman talaga ang totoo. Pagkatapos ng kwentuhan namin, ay umuwi na kami ng sabay. Pinagluto niya ako ng pagkain at sabay kaming natulog. Tumagal ng ilang buwan ang ganitong setup namin ni Jay. Akala ko ay pangmatagalan na, ngunit hindi pala. Sa pag-alis ni Jay ay hindi na ulit siya bumalik. Lumipas ang ilang araw na naging linggo. Sa tagal ng panahon, tuluyan na akong bumalik sa kondo ko dahil hindi ako tanga para magstay pa doon ng ganun katagal. Isang taon na rin mahigit ang lumipas at graduate na ako sa kurso ko. Nagsimula na akong magtrabaho sa isang pribadong kumpanya, panibadong kaibigan at atmosphere. Jella, gigimik kami mamaya. Go ka ba? Aya sa akin ni Edith na isa sa mga katrabaho ko. Pass muna, next time na lang siguro. Tanggi ko naman. Ito naman. 2 months ago ko pa narinig sa'yo yan. Ni minsan hindi ka pa sumama sa amin. Ngayon lang naman to kaya pumayag ka na. Pangungulit ni Edith sa akin. Matagal-tagal na rin pala talaga akong hindi nakakalabas. Panahon na siguro para maibalik ang dating ako. Ang bitchy Jella na hindi nakilala ng iba ngayon. O sige, tatapusin ko lang lahat ng kailangan kong tapusin today. Sabi ko dito. Kita ko namang naging excited siya at agad na ibinalita sa iba naming mga katrabaho. Medyo tipsy na ako nung bandang lumalim na ang gabi. Maraming nag-aya sa akin na lumabas at itong isang friend ng head supervisor lang namin ang napagbigyan ko. Gaya ng dati, gwapo pa rin ang tipo ko. Mukhang hindi na talaga papapigil. Buti na lang, sa pinakasulok ng parking lot nakapark ang kotse nito. Tinted din ang salamin, kaya hindi makikita ang ginagawa ng nasa loob. Sabik na nagsimula ang lalaki. Mukhang hindi ito papapigil kahit kanino. Matagal-tagal na rin walang nakakahawak sa akin ng ganito. Nang utusan ko itong maghubad, ay dali-dali ang pagsunod nito sa akin. Ready to fight na talaga. Napapangiti naman ako habang naglalaro sa isip ko ang balak kong gawin dito. Pero bago ko pa magawa ang balak ko, biglang nagring ang phone nito kung kailan parang nag-e-enjoy na siya sa pagsamba sa katawan ko. Yung phone mo tumutunog. Sabi ko dito. Kinuha naman niya yung phone niya at parang namutla sa nakita sa screen. Sinenyasan ako nito na wag mag-ingay. Natawa ako dahil mukhang girlfriend nito yung tumatawag. Ready na ako baby. Nilakasan ko yung boses ko sa paglalandi sa kanya. Nanlaki naman ang mata nung lalaking kasama ko ngayon sa sinabi ko. No babe, wala akong kasama. Nasa parking lot ako at nadaanan ko yung dalawang magsyota. Napangisi ako sa narinig kong sinabi nito sa kausap. Ang galing magpalusot.
Wala palang kasama ha. Tignan natin kung makauwi ka pa ng bahay mo. Pinagpupulot ko yung damit nitong nagkalat sa loob ng kotse habang busy pa siyang magpaliwanag sa kausap niya. Nasa loob ng pantalon yung susi ng kotse nito, kaya hindi na ako mahihirapang kunin pa. Goodbye, and good luck sa pag-uwi. Mabilis akong lumabas ng kotse nito. Buti na lang at kumpleto pa rin ang saplot ko. Medyo nagulo lang ng konti yung buhok ko. Hoy, sandali lang, yung mga damit ko. Sigaw niya sa akin nung makalabas ako. Pero kinindatan ko lang siya at tinaas yung mga damit na hawak ko. Kuhanin mo na lang sa basurahan, kasama ng susi ng kotse mo. Kung makakalabas ka dyan, nangaasar kong sabi. Halos magwala naman ito sa kakasigaw para pigilan ako. Mga walang kwentang lalaki, hindi makontento sa isa. Tinapon ko sa basurahan yung mga damit nito at pumara ng taxi para makauwi na. Naninikip ang dibdib ko habang naglalakad ako sa hallway. Sa tuwing uuwi ako, hindi ko maiwasang maluha. Lalo pa at pagtapat ko ng kondo ko, makikita ko ang kondo nitong katapat ko din. Mabilis kong binuksan yung pinto ng kondo ko at pumasok sa loob. Naabutan na ako ng antok sa sofa at doon na nakatulog. Kinabukasan paggising ko, talagang nag-ayos ako. Panahon na para ibalik pati ang postura ko noon at wala nang makakapigil sa akin. Pagpasok ko sa trabaho, alam kong halos lahat ng kalalakihan ay hindi mapatid ang tingin sa akin. Tuwang-tuwa naman yung mga ibang katrabaho kong friends sa muli kong pagbabalik. Join force na naman kasi kami sa pangaakit ng mga boys. Humihiyaw ako habang sinasabayan ang naririnig kong kanta sa loob ng bar. Kasabay nun ay ang walang humpay kong pagsayaw. Nakikisabay naman sa pagsayaw ko yung lalaking mukhang type ako. Kaya naman pinagbigyan ko na rin. Ikinapit ko ang dalawang kamay ko sa balikat nito at nag-umpisang sayawan ito ng pababa. Agaw ko na ang atensyon ng lahat, lalo na nang hindi nagpatalo yung lalaki. Pabigla ko nitong hinalikan at patindi ng patindi ang ginagawa. Aminado akong nabigla ako sa ginawa niya, pero hindi naman ako nagpatalo. Malakas ko itong tinulak at sinampal ng malakas. Narinig ko naman ang hiyawan ng mga tao. Ngumiti lang ako at umalis na sa dance floor. Ngiting susundan ka kahit saan. Kaya naman hindi na ako nagtaka nang sumabay ito sa akin palabas ng bar. You're Angela, right? The famous bitch. Natawa ko ng pagak sa sinabi nito. So kilala mo pala ako. Huminto ako sa paglalakad at hinarap siya. Yun ang sabi nila. Pero sa tingin ko hindi naman talaga. Wika ng lalaki. Talaga ba? Wala naman akong pakialam kung ano man ang tingin nila sa akin. Taas kilay kong sagot. Yes, hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Tumawa ko ng malakas sa sinabi nito. I like you, nakangiting sabi ko sa kanya. And I like you too. Sabay hapit sa bewang ko. Pinulupot ko naman ang braso ko sa liig nito. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Tumango ito sa sinabi ko. Sa tingin ko din, just call me Max. Halos malanghap ko na ang mabangong hininga nito. Nice meeting you, Max. Ang weird ng name mo pero maganda namang pakinggan. See you next time. Pagpapaalam ko dito. Binigyan ko siya ng isang matamis na halik sa mga labi para hindi niya ako makalimutan. Pabuntong hiningang naglakad ako papuntang parking lot. Another night with another guy. Nakakasawa pero wala naman akong magagawa. Kung ito lang ang paraan para makalimutan ko siya, tatakas na lang ako for life. Hinihintay ako ni Max sa parking lot dahil pupunta kami ngayon sa isang birthday party. At siguradong mag-i-enjoy ako dun dahil hindi naman ako sasama kung alam kong hindi. Naging malapit kami sa isa't isa ni Max simula ng araw na magkakilala kami. Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda at ganyan mo ko titigan? Sabi ko dito dahil titig na titig ito sa akin. Sorry, nagulat lang ako. Nakatawang sabi ni Max. Bakit? Ano namang nakakagulat sa akin? Nakasakay na ako sa kotse nito. Kahit saang anggulo ka kasi tignan ang ganda mo pa rin.
Hindi ko na siya pinansin dahil alam kong hahaba pa ito. Sa bahay pala ng mismong may birthday gaganapin ng party. Mukhang hindi ka basta-basta makakapasok sa party nito dahil sa higpit ng mga bantay. Kailangan pa talaga naming dumaan sa isang mahigpit na pag-check for safety purposes. Ang dami na ng bisita nang makapasok kami sa loob. Nagkalat ang mga unggoy at butete sa daan. Oo, dahil buteting maituturing ang mga matatandang businessman na naglalakihan ng mga tiyan dahil sa sarap ng buhay. At unggoy namang maituturing yung mga negosyo lang ang talagang pinunta sa ganitong party. Madami ang bumati kay Max pagpasok namin. At ang mga binatang kalalakihan naman ay ang lalagkit ng tingin sa akin. Actually, kahit hindi binata. Gumawi kami sa isang sulok at doon pumwesto. Mas maganda doon at hindi gaanong karamihan ng tao. Agad akong kumuha ng whiskey sa isang waiter na napadaan. Panay naman ang ikot ng tingin ni Max na para bang may hinahanap. Jella, dyan ka muna. May pupuntahan lang ako sandali. Paalam ni Max. Tumangulang ako dito bilang tugon. Nakakadalawang baso na ako ng whiskey nang maisipan kong pumunta sa disco house. May disco house dito kung saan pwede ka ding magsayaw at uminom ng todo-todo. Kaya hindi ako maboboard dahil may libangan na pupuntahan. Napangiti naman ako nang makapasok na ako dito. Nandito pala ang lahat ng mga kalalakihang binata. Dito sila nagpapakasaya. Tinaas ko ang kamay ko para tawagin yung waiter at nagpasabing bigyan ako ng pinaka-hard na alak nila. Para naman akong tinakasan ng kulay sa muka nang makita ang taong gustong-gusto ko ng kalimutan. Nakangiti itong nakikipag-usap sa mga babaeng nakapalibot dito. Mukha namang nagulat ito nang magawi ang tingin nito sa pwesto ko. Would you like to dance with me? Napatingin naman ako sa lalaking nagsalita na nakalahad pa ang kamay sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit kailangan kong makipagsayaw sa'yo. Taas kilay kong tanong. Dahil ang mga katulad mong maganda para lang sa isang gwapong katulad ko. Napangisi ako sa sinabi nito. Masyadong mayabang, pero ito ang gusto ko. Okay, make me happy tonight. Hindi ko inabot dito yung kamay ko. At nag-umpisang maglakad papuntang dance floor. Nakita ko sa isang sulok ng mga mata ko na nakatingin sa akin si Han. Han? Jay nga pala ang pangalan niya. Napamura ako ng malakas. Well, panoorin mo kung paano ako gumanti sa mga lalaking nakikipaglaro sa akin. Katulad mo. Sisiguraduhin ko na magugulat ka sa gagawin ko. Sobrang wild ng music. At sobrang wild din sumayaw ng mga babae sa dance floor. Pero mas wild ako sa kanila. Nag-umpisa kong sayawan yung lalaking nag-anyaya sa akin. Pagkatapos ko itong sayawan, bigla ko tong hinalikan sa labi at sinampal ng malakas. Ganon din ang ginawa ko sa iba pang mga lalaking pumalibot sa akin. Para silang mga asong ulol, natakam sa butong nakahain sa harapan nila. Sa tingin ko, mas malala pa ako ngayon kaysa noon. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang may bumuhat sa akin paalis ng dance floor. Hey, ibaba mo nga ako. Pinaghahampas ko sa likod yung lalaking bumuhat sa akin na para akong isang sako. Galit na galit itong ibinaba ako sa medyo madilim na bahagi ng disco house. Nakakapaso ang tinging binibigay niya sa akin. Para bang lalamunin ako ng buhay pag nagsalita pa ako. Napakahigpit din ng pagkakahawak nito sa dalawang balikat ko. Ganyan ka ba magwala? Singhal nito sa akin ay kinatawa ko lang. Bakit? May nakakagulat ba sa ginawa ko? Matapang kong sagot. Mas malala ka pa ngayon. Galit na galit yung mukha nito. Walang masama sa pag-i-enjoy. Tutal at nag-i-enjoy din naman sila sa akin. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa balikat ko. Baka nakakalimutan mong akin ka lang. Galit na wika ni Jay. Natawa naman ako ng malakas sa sinabi nito. Pagkatapos mo akong iwan, may kapal ka pa ng mukhang sabihin sa akin na sayo lang ako. Nagsukatan kami ng tingin. Hindi mo naiintindihan. Mahinang sambit nito. Yes, talagang hindi kita maiintindihan. Dahil wala naman akong alam tungkol sayo, di ba?
Paano kita maiintindihan kung hindi mo naman ako kayang pagkatiwalaan? Galit kong wika kay Jay. Han, please makinig ka. Sambit nito ngunit hindi ko siya pinatapos. Okay lang naman sa akin na hindi mo ko mahalin. Pero yung magmukha akong tanga sa paghihintay sa taong hindi na pala uuwi, masakit yun. Alam mo yung nag-iisip ako gabi-gabi kung nasaan ka na, kung okay ka lang ba? Kung sinong kasama mo o kung masaya ka ba? Mukha akong tanga. Naluluhang sabi ko. I'm sorry. Mahinang sambit niya. Sorry lang. Pagkatapos kitang mahalin at umasa sa mga kabaitan mo, at pagkatapos mo kong pagsawaan, sasabihin mong sorry lang? Gago ka pala. Sa'yo na yung sorry mo. Pilit niya akong niyayakap pero umiiwas ako. Please Han, ayokong nakikita kang nagkakaganyan. Nagmamakaawa nitong wika. Tama na nga, hindi mo na ako mauuto pa. Pare-parehas lang kayong lahat. Nakakagulat bang naging ganito ako pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay? Kung hindi mo naman ako kayang pagkatiwalaan at mahalin, hayaan mo na lang sana akong makamove on. Wika ko at saka ko siya iniwan ng mag-isa. Habang nanlalabo ang mga mata ko dahil sa pinipigilang luha, ay saka ko naman nakita si Max. Mabilis ko siyang niyakap at tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na kinaya kaya kinuwento ko na sa kanya ang lahat. Pagkatapos nun ay hinatid niya ako sa kondo ko. Hanggang sa pagdating sa kondo ay naglabas pa rin ako ng sama ng loob kay Max. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako sa sofa. At nagising na lang akong nakahiga na sa kama. Nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas ako ng kwarto. Ngunit nagulat ako sa aking nadatnan. Taas kilay akong naglakad sa round buffet table. Patay ang ilaw sa salas. At ang liwanag lang ay ang ilaw na nanggagaling sa kandila. Anong kalokohan to, Max? Naguguluhan kong tanong. Junray ang pangalan ko, hindi Max. Gulat na napatingin ako sa lalaking naka-cross arm at naglalakad palapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Galit kong wika. Nandito ako para sabihin sa iyong handa na akong maging matapang para makasama ka sa buhay ko. Tumigil ito sa paglalakad ng ganap ng makalapit sa akin. Inexplain nito kung bakit itinago niya ang lahat. Dahil pala kilala ang pangalan niya sa internet at ayaw niyang may malaman ako tungkol sa kanya. Engaged si Junray sa anak ng kaibigan ng daddy niya. Ayaw niyang magpakasal. Kaya upang maging malaya, nagpursige si Junray na ayusin ang problema sa kumpanya ng daddy niya. At ngayong nabawi na ang kumpanya, hindi na pinilit pa si Junray ng daddy niya na magpakasal. Kaya malaya na siyang mahalin kung sino ang gusto niya. Miss na kitahan, wika ni Junray. Miss na miss lang? Nakanguso ko namang tanong. Mahal na mahal kita, Pauline. Wika nito sa kaniyakap ako. Mahal na mahal din kita, Junray. Huwag mo na akong iiwan ha. Ang sarap sa pakiramdam banggitin ng pangalan niya. Hinding-hindi na. Sagot naman ni Junray, saka ako sabik na hinalikan. Hanggang sa ilang sandali pa, kapwa na kami hindi mapaghiwalay. Alam kong hindi niya ako titigilan at nakahanda naman ako kahit ilang round pa ang abutin namin. At tinupad nga ni Junray ang pangako niya sa akin. Ngayon ay engaged na kami at looking forward sa lahat ng mga plano namin at higit sa lahat, wala nang lihiman.